Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Ating kilalanin si Ara. Lumaki siya sa kanyang lola kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Pangarap niya makapangasawa ng isang mayaman lalaki na kaya siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Hanggang sa nakilala niya si Joseph, isang gwapo, matipuno at mabait na binata, ngunit mahirap lamang ito. Nang ligawan siya nito, ay muntik na niyang makalimutan ang pinapangarap niya dahil unti-unti na siyang nahuhulog dito. Pero biglang dumating si Brickster, gwapo at mayaman. Tama kayang ito ang piliin niya? Gayong hindi pa naman niya ito gaanong kilala? Paano kung pagsisihan lang pala niya ang pagpili dito? Yan ang ating aalamin. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Inis na winagwag ko ang kumot at halos baliktarin ko na pati ang mga unan sa kama. Midterm examination na namin ngayon. Tapos ngayon pa talaga ako malilate. Naku naman, kanina ko pa hinahanap yung footsack ko. Hindi ko na naman makita. La, nakita mo ba yung footsack ko? Naiinis na ako dahil pinagpapawisan ako kakahalungkat pati sa drawer ko. Kapag hindi kailangan nakakalat, kapag kailangan hindi mahagilap. Busy talaga oh. Maya-maya pa'y sumilip sa pinto si Lola. Ara, katutupi ko lang na medyas mo kagabi at naitabi ko na rin, sabi ni Lola Felico na may hawak pa ng sandok. I rolled my eyes. Kasi Lola, kanina pa ako nagkakalkal dito, hindi ko pa rin makita. Malilate na po ako sa exam ko. Unti-unti na akong naiinis. Bumuntong hininga ako para man lang mabawasan ang pagkainis ko. Hahanapin ko pa ba o aalis na ako? Then Lola walked a few strides to my cabinet. Sinubukan niya ring hanapin ang footsacks ko. Kasi naman, sabi ko sa'yo, tiklupin mo ng maayos ang mga damit mo para madaling hanapin ang mga kagamitan mo. Ang kalat-kalat nitong kwarto. Itong damit mo ang gulo-gulo, parang binagyo. Kadalaga mong tao, pero pang macho ang ayos ng kwarto mo. Noong panahon namin, pinaparusahan kami ng nanay kapag magulo ang kwarto. Paluluhurin kami sa munggo kapag hindi kami sumunod. Tuloy-tuloy na sabi ni Lola. Bumuntong hininga ako. Nagsisimula na naman si Lola mangaral at pag nasimulan na niya, tiyak hanggang mamaya pa iyan matatapos. I rolled my eyes at my room. Yes, it was a bit messy, just a little bit. Masisisi ba niya ako kung busy ako sa pag-aaral kaysa ang humawak ng walis? Third year college na ako. Isang taon na lang at gagraduate na ako. Maghahanap ako ng magandang trabaho sa Makati. Tapos kukuha ako ng kondo at may manliligaw sa aking mayaman. Tapos magpapakasal kami at titira sa Amerika. That's the life I've been dreaming of. A fairy tale story at sinisiguro ko makakaahon kami sa hirap. Napangisi ako na mahagilap ko na ang hinahanap ko. La, nakita ko na. Agad ko itong sinuot. Sa pagmamadali ko pa ay halos hindi ko maisuksok sa paa ng maayos. Humarap sa akin si Lola at pinamaiwangan ako. Paniguradong uulanin ako ng sermon ni Lola. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Siguro, hinagis-hagis mo lang yan nung inabot ko yan sa'yo, no? Itong bata na ito, talagang hirap pagsabihan. Itatabi mo na nga lang sa parador mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Kita mo na, nasa ilalim lang pala ng kama mo. Ramdam ko ang inis sa kanyang boses pero naroon pa rin ang kanyang pagmamalasakit. Pagkasuot ko ay agad kong kinuha ang bag ko at hinalikan si Lola sa kanyang pisngi. Pasok na po ako, La. I love you po. At dali-dali akong lumabas ng kwarto. Hindi ka ba kakain muna? Pahabol na sabi ni Lola.
If I know, nalusaw ko na ang paninermonia. Hindi na po, La. Baka malate pa po ako. Alis na po ako. I waved my hand at her. At saka nagmamadaling lumabas ng bahay. I'm just so thankful I have my lola in my life. Alam kong super haba ng pasensya niya sa akin. Pero pangako ko sa sarili ko, makakabawi rin ako sa lahat ng hirap sa akin ni lola. Naglalakad na ako sa kanto namin nang makita ko ng isa sa mga construction worker na madalas kong makita. May tinatayo kasing building doon, balak atang gawing condominium. Nang makita niya ako, ay agad siyang ngumiti at tumingin sa taas ng building. Napaismid ako. Alam ko na gagawin nito, halos araw-araw naman. Joseph! Joseph! Yung baby loves mo nandito na! Sigaw niya. A familiar voice came out. Si Ara? Nasaan na? Lumitaw siya mula sa second floor. Lumabas mula sa terrace ng tinatapos na building. Matangkad siya, katamtaman ang laki ng katawan. Hindi ko rin maitangging gwapo si Joseph. Baka nga ito ang pinakagwapong construction worker na nakita ko. Isang buwan ko pa lang siyang nakikilala dahil bagong salta lang siya sa barangay namin. Pero mula nang makita niya ako, ay halos araw-araw na niya akong kinakausap. Kung minsan lang ay nakakabwisit na nga. Hindi siya ang tipo ko. Nang makita ko siya ay agad akong napangiwi. Suot ang puting t-shirt pero puro dumi naman yun. Duming galing sa semento. Buhangin at halata ang pawis sa mukha niya. Sa madaling salita, ang dungis niya. Nang makita niya ako ay agad siyang ngumiti. He showed me his perfect set of teeth. In fairness, mapuputi naman pero hindi ko pa rin siya type. Bakit kaya di na lang siya mag-aral at maghanap ng ibang trabaho? Alam ko ay halos magkaedad lang kami. Ara, papasok ka na ba? Masayang sabi niya. Nagpagpag pa siya ng mga kamay habang nakadungaw sa akin. Obvious ba? Painis na sagot ko. Minadali ko na lang ang lakad ko. Ayoko makipagplastikan. He laughed. Ang aga-aga ang sungit mo. Meron ka ba? Uminit ang magkabila kong pisngi. Talagang pinagsigawan pa niya yon. Puro lalaki pa naman ang mga tao doon. Nilingon ko siya at binigyan ng matalim na tingin. May exam ako at nagmamadali dahil malilate na ako. Kung pwede lang, wag mo akong bisitin. I almost gritted my teeth in anger. Pinipigilan ko rin ang sumigaw. Dahil ayokong ipakita sa kanya na naaapektuhan ako sa banat niya at baka banatan ko rin siya. He raised his hands like he was surrendering. Oh, easy, relax, kalma. Joke lang naman yon, Ara. Alam mo naman ayoko nagagalit ka sa akin. Gusto mo ihatid kita? May halong tudyo pa sa kanyang boses. Huwag na, hindi ako lumpo. Masungit kong sabi at nilakan pa ang bawat hakbang. He laughed again. Sunduin na lang kita? He shouted. Ewan ko sa'yo. Hindi na ako sumagot dahil alam kong kahit sabihin kong ayaw ko, makikita ko naman siya sa campus. At sa loob pa mismo ng campus naghihintay. Magaling sigurong mambola to. Babae kasi ang guard namin paghapon. He shouted again. Ara, baby loves, sunduin kita ha? Wait for me. Halos mapapikit ako sa pagsigaw niya. Bahala ka sa buhay mo. At saka ko mas binilisan ng hakbang ko papunta sa sakayan ng jeep. Matapos ang huling klase ay agad kong niligpit ang gamit ko. Diretso uwi na ako sa bahay at marami pa akong assignment na gagawin. I am taking a Bachelor of Science in Business Management. Sa isang private school ako nag-aaral dahil sinagot ng tita ko ang tuition fee, makatapos lang ako. Nakatira na siya sa Amerika kaya medyo nakakaluwag. Uy Ara, sama ka sa amin kinaan? Nood tayo ng DVD. Tara, minsan lang to.
para makapag-unwind naman tayo pagkatapos ng midterm. Paanyayan ng kaklase kong si Mitch. Napatingin agad ako sa bagong rebonded niyang buhok. Kapansin-pansin din ang pamumuti ng mukha niya dahil sa pulbos. Ganito kasi ang routine nila. Pagkatapos ng klase, retouch na ng makeup. Napapailing na lang ako kung minsan. Sinukbit ko ang bag ko at niyakap ang mga libro ko. Hindi na, pass na muna ako. Pagod na ako, saka marami pa akong mga nakabinbin na research. Kayo na lang muna, tanggi ko. Mas kailangan ko talagang gamitan ng oras ko para sa pag-aaral. Ayokong bumagsak dahil nakakahiya kina tita. Ang mahal pa naman ng bayad dito. Napanguso si Mitch. Ay sayang, minsanan lang naman to sumama ka na. Malayo pa naman ang deadline niyan. Pagpipilit pa niya sa akin. Nginitian ko siya. Alam ko naman yon, kaya lang walang makakasama sa bahay si Lola. Baliw, kayo na lang. Sige na, alis na ako. Paalam ko. Para hindi na humaba pa ang usapan. Lumabas na ako ng classroom. Hindi ko na narinig pa si Mitch. Nang malapit na ako sa gate, ay agad kong natanaw si Joseph na nakatayo sa tabi ng lady guard namin. Nakapamulsa ang dalawang kamay niya sa kanyang maong jeans. He was wearing a blue faded shirt. Kaunting araw na lang, pwede nang gawing basahan yung damit niya. Napailing ako. Nang makita niya ako ay agad niya akong nginitian at kinawayan. I sighed. Ang kulit talaga. Tumakbo pa siya para salubungin ako. Baby loves, kumusta? Okay ba ang exam mo? Ngiting sabi niya sabay kuha sa bag at libro ko. Sinukbit niya ang bag ko sa balikat niya. Kung sa ibang lalaki siguro yon, aayawan nila ang pagbibitbit sa bag na pambabae. Pero kay Joseph, gustong-gusto niya at tila walang kaso sa kanya. Okay lang, nakapag-review naman ako kahit papano. Walang buhay na sabi ko. Sabay kaming lumabas ng campus. Paglabas namin ay hinawakan niya ako sa aking siko at hinila sa mga nakahilerang nagbebenta ng fishball, tokneneng, isaw at gulaman. Sus, malamang napasa mo na yon. Kau pa. He winked at me. Kumalabog ang dibdib ko. Sa totoo lang, gwapo itong si Joseph, kulang lang sa forma. Ewan ko sa'yo. Sabay kuha ko sa plastic cup at tumusok ng fishball mula sa kawali. Libre mo to ha? Tudyo ko habang nagtutusok at namimili ng luto na. Sa gilid ko ay ramdam kong ngumiti siya at nakatingin sa akin. Oo ba? Basta para sa baby loves ko. Masiglang sabi niya. Napailing na lang ako sa kanya. Habang naglalakad ay kumakain din kami ng tokneneng. Nakaipit naman ang mga libro ko sa kilikili niya. Nahabag naman ako sa kanya at baka nahihirapan siyang kumain. Inabot ko ang mga libro. Akin na nga yung mga libro, ako na magbibit-bit. Inabot ko yon pero iniwas lang niya. Wag na, kaya ko to baby loves, sabi niya habang ngumunguya. Akin na, para hindi ka mahirapang kumain, dagdag ko pa. Napatigil siya sa pagnguya at parang baliw na tumingin sa akin. Baby loves, concern ka na sa akin? Manghang-manghang sabi niya. Umirap ako. Akin na nga, kasi baka isipin mo inaalila kita. Masungit na sabi ko. Nilunok niya ang kinakain. Sige, alilain mo ko. Okay lang sa akin. Iyong-iyo ako, baby loves, forever. Gamitin mo pa kaluluwa at katawan ko. Okay lang. Basta para sa'yo, baby loves. Malakas ka sa akin nanginginig pa. Nangiti ako sa sinabi niya. Parang timang to. Aanhin ko naman ang kaluluwa at katawan mo. Yayaman ba ko dyan? Tumikhim siya. Ikaw, nasa sayo yan kung anong balak mo. Taas kamay lang ako. Sabay kindat pa sa akin. Bahala ka sa buhay mo, timang. Gwapo naman.
Nagtaas baba ang mga kilay niya. Sabay kaming napatawa. Sumakay kami ng jeep pauwi. Siya na rin ang nagbayad ng pamasahe ko. Maya-maya pa'y unting-unting napuno ang pasahero ng jeep, kaya naman dikit na ako sa kanya. Nasa dulong likuran ako, kaya tanging si Joseph lang ang katabi ko. Binabalingan niya ako minsan kung okay lang ako o kung nasisikipan ako. Palagi ko na lang siyang sinasagot na okay lang. Sanay naman ako sa ganito. Nang bumibiyahe na ang jeep, ay naagaw ng pansin ko ang dalawang estudyanteng magkasintahan. Kasi naman, todo sweet sila. May hima sa kamay, nakahilig si girlfriend sa balikat ni boyfriend at nagbubulungan pa. Di wow, kayo na sweet. Nakita kong doon din nakatingin si Joseph. Naiinggit kaya siya? Ano namang paki ko? Ganoon na lamang ang gulat ko nang magkiss ang dalawa sa harapan pa namin. Itong mga batang to, mga naka-uniforme pa, tapos todo-todo ang PDA. Napatingin naman ako kay Joseph na medyo nakanganga pa ang bibig. Nashock din ata siya. Binunggo ko naman siya sa balikat at tinaasan ng kilay. Tumingin siya sa akin at bumaba ang mga mata sa labi ko. Napasinghap ako. Lumunok siya. Parang alam ko na ang tumatakbo sa isip nito. Lumunok pa siyang muli, kaya naman binatukan ko na ng matauhan. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Umayos ka, Joseph. Pabulong at mariin kong sabi sa kanya. Bahagya siyang yumuko at nilapit ang mukha sa akin. Nanlaki ang mata ko at umurong. Halos tumigil ang pagdaloy ng hangin sa aking ilong. Maayos naman ako ah. Nangingiting tudyo niya sa akin. Inirapan ko siya. Mukha mo, hindi mo ako maluloko, sabi ko. Ngunit tila may kung anong nagliliparan sa aking tiyan na hindi ko matukoy. Nanliit ang mga malalalim niyang mata. Ngumisi pa siya. Hinding-hindi kita lolokohin, Ara. Dalhin mo yan sa puso mo, sabi niya. Napatitig ako sa kanya. Sa ilang sandali ay hindi ko mapigtas ang tingin ko sa kanya. Para bang may humahatak sa akin na tingnan lamang siya. May chance kayang magustuhan ni Ara si Joseph kahit mahirap lamang ito. Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!